Ang oras po natin, alas 9:08 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Ito ang programang Executive Session. Live na live po kami sa studio. Samahan niyo po kami hanggang mamaya kasabot kalahati ng umaga. Siyempre, dito po ang inyong barkadang sesyonista. Ako po si Attorney Dodo Dulay, Secretary of Justice Boying Remulla, at Senator J.B. Ejercito. Good morning, boys. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Sabado na naman. Sabado na naman. Magandang kwentuhan. Buti na lang, hindi masyado maulan ngayon. Sapagkat noong nakarang araw, grabe hindi natutuyo. Inabot ako kahapon. Galing ako ng Baguio Yung sa Quezon Road. Kumusta doon sa... Buhos yung ulan sa Quezon Road. Naku, buti wala landslide. Landslide nga doon? So far kahapon, wala naman. Okay naman ka? Okay naman. Anong weather sa Baguio? Anong weather ngayon sa Baguio? Di masarap. Sarap ba? Malamig pa rin. 18 to 20 degrees. Pleasant. Sarap. Pleasant. Very pleasant. Light jacket, brother. Pero maulan ba? Maulan? Hindi naman masyado. Okay lang. Ikaw ba Sek Boy, ikaw ba nakapag-exercise naman? Kahit pa paano? Nakapalo ka ba ng konti dyan? Golf. Nakabalik na ako sa golf Kaya masaya. At least na may oras akong ilalagay sa isang activity na na-enjoy talaga. Na-enjoy natin. Yes, At siyempre, doon sa palo mo, malamang solid kagad ang palo mo. Hindi, mahirap bumalik. Talagang mahirap yan. Yung pakiramdam na hawak mo yung pamalo tapos ipapalo mo ron. Hindi ganun kadali. Practice ulit. Kailangan practice ulit. Kahit isang buwan ka lang mawala dyan, para kang nagsisimula ulit. Di ba parang pag sakay ng motosiklo yan? Pag magaling sumakay, kaya mo na. Hindi iba yung palo. Pareho yung pag sumemplang ka, masakit. At siyempre, si JB, ikaw naman, ano naman ang pinagkakabala mo nitong nakaraang linggo na to? At siyempre, ano ba, ang Senado ba, kaya pa ba? Wala nang tigil na talaga, wala nang mga hearing, wala nang kahit ano. Wala na ngayon kasi sinidi simula talaga. Bago na, di ba? Tatawid na tayo yung Congress na ngayon, starting July 1. Ano na, 21st na ba? 20th Congress. 20th Congress na. Starting July 1. Ito Sec Boying, Sen JB, kayo ay naging legislator, hanggang ngayon legislator pa si Sen JB. Sa panahon na to hanggang bago mag-SONA, ano ang pinagkakabalahan ngayon sa Kongreso? Preparation. Binubuo na ba yung mga komite? Kung sa anong committee makukuha mo. Kung anong mga position mo sa iba't ibang committee. So pwede na pinag-uusapan na ngayon. Tsaka kung meron kang position sa leadership ng House o ng Senate, yes. Yun ang pinag-uusapan. Pero ito, di ba sinasabi nila, for example, sa Senado, Sen JB, parang hindi pa yata pinal yung pagkakatalaga sa bagong Senate President for the 20th kamata na yan. 24 lang sila. Umpisa na rin. Nag-umpisa na. Sa ngayon, sa tingin ko, nasa baka 16 to 17 na ang nakuha ni Senate President kay SP Cheese. So yun, naman kasi nakaupo. Siyempre magma-minority leader si Tito Soto? Yun ang sabi nila, pero hindi pa rin sigurado, no? Hindi pa naman sigurado. Tingnan natin kung ano mangyayari sa 28. Pero for example, sa House, buo na yan, kamada na. Yan ba pwede na ba pag-usapan? Sige, ito na yung mga committee, ito na yung mga chairman, members, etc. Yung ba ready na ba yun? Ganun yun. Tapos formalize lang ito yung on July 20. Kailangan lang ma-orient yung mga bago Kasi siyempre, ang chairmanships, binibigay yan sa veterano. Okay. Sa mga, tapos yung vice chairmanships na malalaki, veterano pa rin. But that is the call of the speaker, correct? Call of the speaker. Call of the speaker. Although, nagkaroon tayo ng exception, nung panahon ni President Duterte, nilagay si Eric Yap.
na chairman ng appropriations. Oo. Dahil yun ang demand ni Party Pulong list. Duterte. But that First is time. unusual. First time na First time yun, na party time, list ano, na bago lang, new member of the House. Naging chairman ng appropriations. So, neophyte, tapos party list. Oo. Nasundan naman ni Saldico. Oo. Naging Kaya, ano. kaya lang, hindi maganda. So, hindi maganda. So, ibig sabihin, between now and July 20, behind the scenes, nag-uumpisa na. July 28 pa. But Sona, di ba? Sona is July 28. 28 pa ba ang Sona? Oo, fourth Monday of July. Tagal pa, no? Pero ngayon, tama si Boy, ngayon, negotiations na yan. Negotiations ngayon. Reorganization. Organization na. Organizational matters. Ito nga, ipaliwanag nyo nga sa mga nakikinig sa atin. Kasi 20th Congress to, lahat na nangyari doon sa 19th Congress, wala na yan. Tigil na yan, no? As far as legislation is As concerned. far as legislation, wala na yan. But no? the Senate has other functions that is continuing in nature. Ganun ba? Oo. Ayos, ano? For example, impeachment tuloy yun. Tutuloy, ano? Continuing yan eh. Continuing. Pero ito, for example, Sigboyeng NJB, nagkaroon na ng, kumbaga, tapos na eleksyon, July 1 na, magsosona na ng July 28. Sa July 28, kasi wala pa lahat eh. Wala pa speaker, wala pa Senate President. Ano ang unang order of the day kapag nag-convene ang Kongreso at Senado? Sino unang magsasalita? Sino muna ang mag-preside doon sa Senate House, Secretary for example? tsaka Secretary General as far as we're mag-o-open. concerned. Sila nag-o-open, di ba? Para sila mag-open Secretary, muna. yes. Secretary General. Di ba? Tapos magkakaroon ng botohan, eleksyon ba? Ganun ba? Election, oo. Eleksyon. Pero ano naman yan eh? Pero ano na yan, no? formalidad na lang yan. Kasi nakamata na yan bago pa eh. So, pinapractice na yan. Okay. Tapos mag-a-assign So meron na- nila magmo-motion na gano'n kung sino elect, etc. Tapos may parang gano'n din ba sa Senado? Ganun sa din. NCB? Ganun din Section yun. muna. Tapos ang unang order of the day, iboboto kung sino ang speaker para tapos mag-decide, di ba? i-adapt Sa Senate President, ano? Tapos Kasi adapt adapt yung rules ng- for the 20th Congress. i-carry over mo na yung rules ng previous Congress until they're able to come up with new rules. Gagamitin mo na yung rules ng previous Congress. Tama. Ganun I-adapt yun. I-adapt yun during the start. Para ano? madali kayo magkasundo, may rules na kayo. Kasi pag Ayun. walang rules, Matagal. hindi kayo magkakasundo. Magulo yun. Yun ang unang-una pa lang, rules muna, no? Rules muna. Pag nabuo yung rules, tapos pwede naman palitan yun later on. Ano? Yung rules, ano? Pwede naman. Tsaka you can amend it through plenary action. Habang as days go on, you can amend the rules as you go along. Pero Ayun. it's better to adopt a set of rules that you can refer to. Para pag na kayo nagdidiskusyon, may order lagi ang floor. Pero Para hindi magulo. for example, sa House and sa Senate, well-established na yung rules dyan, di ba? Generally well-established na naman. Usually lang naman yan, year to year yan, may mga pinapalitan lang mga nuances sa legislation na ina-adjust para yung rules ay maging contemporaneous, no? Para Sa bagay. May mga adjustments na ginagawa, pero madalas yun minor lang naman. Minor na lang. Hindi naman. ang example ko sa iyo. Yung na-carry na third reading dati ng House. I don't know about the Senate now, no? Pero pag na third reading namin sa House yan, pwede mo na lang i-hear kahit once lang sa committee. Tama. I-refer na sa floor. But that should Para be, walang waste of time. But that should be tumawid. part of the rules. Ganun ba yun? it should be part of the rules. yun. It should be part of the rules. Para yung mga business of the day, mga legislation na controversial, pwede mo na i-move forward kahit isang committee hearing lang. Para Basta hindi magkasundo sayang. kayo. Ayun. So you can report it to the floor, mas mabilis ang legislation. Kasi you can Ayun. carry over the debates of the previous Congress Tama. as minutes. Ayun. Para I-adapt, kumbaga i-adapt na lang, ano? Hindi, kasi I-adapt, ano? sayang yun. Kasi advanced stage. Pinaghirapan na yun eh. Pinaghirapan na, nagkaroon ng hearing, nagkaroon ng technical working group. Kung hindi lang umabot, pwedeng gamitin sa susunod na Congress yan. Kasi po nagkaroon na ng informasyon eh. So, tama si Secboy, pwedeng isang hearing na lang using yung mga data and information gathered sa mga hearings in the previous Congress para magamit. Tulad ko, yung hindi pumasa pero yung Magna Carta for natapos sa committee. Actually, bycam na. Yung nasa floor na, advanced stages. So, yung Magna Carta for BHW. So, ibig sabihin, Isang hearing na lang yun. yung ginagawa mo si JB, for example ngayon, marami ka pinasok, naka-bycam na. For example, hindi natapos sa bycam, yun, pwede uli yun. Para sa Kongreso din, pwede nang karoon din ng committee hearing lang, isa. Tapos ano na. Isa lang. Ano ba yun? Pag binalik sa... Para ma-adapt ng committee ulit, para magkaroon ng committee report, Tapos pwede report out sa floor. plenary na Pwede report sa floor. reading. Basta second reading Second na. reading na. Kasi ang tama ba ako na kapag natapos sa committee,
dadalhin nito sa floor for the second reading. Because the first reading is when the bill is committee presented, report. di Yung ba? committee report, And then dadalhin it mo. is referred to the committee, di ba? And then committee report, and then plenary, and then second reading na yun, di ba? Second reading. And then, kailan ang debates sa second reading? Second Debates, reading. Ayun. So, matik na. Pwede na, ayun. Pero except for bill siguro that have been vetoed by the President. Pag binito, start from scratch siya. O pwede mo ulit ibalik na third reading, parang Dapat to. yan start from scratch yan. Start from Out of scratch. Pag courtesy binibito. to the Pag binibito, Executive no? Department. Ayun. For example, itong kakabito lang nitong yun to yung Sa Philippine PUP bill, ano? National, na binito. Yung National pagbalik doon, Polytechnic. ano uli Ano yun? bang bill yun? Anong bill ba yun? Gagawing National Polytechnic University, ang PUP. Okay. Ang PUP, nabito Nabito, ni Presidente. Okay. Dahil sa mayroong kulang pa daw yung mga assessment na dapat sinabit muna, ginawa, bago Yan, kasi it will dinatag. change the direction of tertiary education. Pag gano'n. Hindi, pero ako, ito nga tanong ko Sec Boying at Sen JB, matagal na kayo sa Kongreso. Should a bill even come to the point where it is vetoed by the President? Kasi parang sa akin, di ba dapat ito, bago dumating ito Hindi, yun ang natural, Malacanang, di ba dapat ito naayos na? Hindi, yun ang natural conflict between the executive and the legislative. Kasi may mga bills talaga na very popular sa tao, pero hindi practical. Example ko sa'yo, the perpetual debate about legislated wage hikes. Alam mo yan, napakasarap ipangako niyan pag ikaw ay isang senador, nagkaharap ka ng boto. Ipapangako mo na wage hike, tataas bigyan ko, ng tataas mo 200, 300. Yan. Pero pag hindi mo kinompute ang economic consequences Dapat ng tingnan iyong yung- measure, magkakaroon ng distortion sa wage structure. O popular, pero... Magkakagulo ang ekonomiya. Kaya dapat, ang practical dyan, talaga i-veto yan ng presidente. Hindi talaga pwede i-carry yan. Dapat may economic impact assessment. Mahirap yan. Popular, pero hindi Popular. dapat. So, yun na lagi, may conflict lagi. Ang executive tsaka legislative. Kasi ang legislature, doesn't really care, but they want to be popular. They will just say anything they want to say. And they will do what they want to do because it is good for their name. Pero ang presidente naman, kailangan niya stable ang bansa. Kailangan balansin. Dapat predictable ang bansa. Dapat wala nire-change ang rule of law. So, yan ang... At saka pinag-aaralan ng ramifications, di ba? Exactly. So, yung mga nangangako, maraming pangako na tao minsan, mag-ingat kayo doon. Kasi, hindi lagi mabuti ang intensyon nun. Kailangan may economic impact assessment. Ipapahamak niya ng presidente. Ipapahamak niya ng bansa. Basta maging popular lang sila. Ito, example nga yan, di ba? Marami yan. Marami. Kasi kailangan talaga tignan yung survivability para maintindihan natin makabay. Hindi natin basta-bastang ipapasayo kasi syempre tignan natin kung magso-survive at kung kakayanin ng ekonomiya at ng negosyo. Syempre hindi naman natin gustong patayin. Syempre kung pwede natin ibigay, bakit hindi? Pero kailangan mong timbangin kung hanggang saan ang kaya. At in this case, pero dito sa nagkabaliktad. Ang Senado 100 pesos lang naipasa, ang House this time 200 pesos. So nagkaroon ng discrepancy. Pero yan, committee report yan para bida sila, pwede nila ipagyabang. Ayan, ganito, ginawa ko. Ginawa na namin to. Ipinasa na namin to. Naipasa namin. Pero actually, pag ginawa mo yun, magkakagulo talaga ekonomiya. Magsasarado maraming negosyo. Yung mga small. Magbabawas ang tao yung ibang negosyo. Mga small and medium scale. Hindi maganda Dapat talaga yan pinag-iisipan ng gusto. Do not ever think that whatever they say as campaign promises are good for the country. Kasi meron tayong macro. Iba ba yung popular, iba yung tama. Diba? Iba yung popular, iba yung tama. Hindi ibig sabihin na popular ay tama. Kailangan talaga balansin. Yung impact assessment dapat meron lagi. Kasi kawawa rito, halimbawa, ang hindi naintindihan, yung small and medium scale ang tatamaan dito, enterprises. Hindi lang yan, Sen JB, no? Tama ka dyan sa small and medium, pero kung bagbabasihan natin ng datos, 70% ng manggagawa sa Pilipinas ay hindi sa formal na sektor. Actually, yung sektor natin, napakarami ng informal sector na sumisweldo nang hindi kasama doon sa listahan ng mga tinatawag nating mga daily wage earner. Iba ang kanilang pinagkukuhanan ng pamamuhay, ano? Kaya dapat tingnan din 'yon, no? So tama ka, Sen JB, ano? Hindi magiging malaki ang impact doon sa mga SME pagdating sa mga ganyang bagay. Talagang tama, pati buwis Alam mo, pati nga sa buwis, malaking impact ang buwis
ordinaryo lang na patawan mo. For example, itong ganitong... for example, ito na lang, example na lang mga boss yung excise tax for example doon sa... Ito personal na opinion ko lang. Excise tax doon sa sigarilyo. Umabot na sa punto na napakataas ng excise tax sa sigarilyo. Ano ang nagiging consequence ngayon? Boss, ang daming smuggling ngayon. Ang daming smuggling. Kasi nakuha na yung sweet spot eh. Ang sweet spot noon is I think around dapat may balance talaga. 60 pesos ang sweet spot na enough na kargahan ng tax pero enough din na may pumasok. May bibili. May bibili pa. No? Mga ganun. Para pag-aralan din mga ganung bagay. No? Hindi lahat ng bagay na hindi pwede bigla-bigla. Oo, dapat talaga pag-iisipan, pag-uusapan. Pero bago yan, sabagat napakarami na sumasabay sa atin dito sa ating programa, sa ating Facebook. Batiin natin si Ria Soto, si Rebelito Magallones, galing siya sa Kalibungan Victoria. Si Elmo Lapid, si Michael Samus, si Katrina Nepomuceno, si Marisa Sison, Didi Manuel, London Charlie, si Franz Guerra Belhica, Ariel Alvarado, Roderick Enriquez, Larry Josdardo, Noli Pampula Merano, Angela Falcon, Edmar Estabillo, si Edmar galing ng Japan. Galing Japan yan. Japan. Si Lali Robles, Tata Castro, Raijinla, Jul Kipli, Muhali, kay Hiram Abib, Larry Sinang. Good morning sa inyo at salamat po sa pagsubaybay ninyo dito sa amin sa executive session. At mamaya ay sasama sa amin yung iba naming mga kasama. Hintayin natin dumating. Pero yun ang isa pang issue ngayon. No? Pag-usapan natin yun nga sa July 28 ay magkakaroon na ng formal na pagbubukas ang ating Kongreso. At isa pa, ito isang balita. Issue. Yung inilabas na tariff. Kasi naging formal na eh. May notice na sa atin yung tariff ng Amerika na 20%. At tamang-tama, pupunta nga si Pangulong Marcos sa Amerika sa July 20 hanggang 22 ata, na balita na. Para na rin sa isang official state visit at siguro dito mapag-uusapan na rin itong issue ng tariff na to. I think nagpadala na tayo ng economic team pinadala doon para mauna na para makipag-negotiate kasi malaki ang tama nito sa ating export. Kasi yung tariff, ano ba yung tariff na yan na CJ, pag sinasabi mga tariff sa Boeing? Ano ba yung pag sinabi ng Amerika, lalagyan namin kayo tariff 20%. Ano ba yung tariff? Trade barrier yan eh. Mga trade barrier. Trade barrier. Ito yung masasayang ba? Ito yung parang buwis, papatawan ng parang buwis ng lahat ng produkto na manggagaling sa Pilipinas. Para makapasok sa kanila, ba'ikan buwis. Paano nagiging trade mechanics o arrangement or hindi, kasi tumataas ang cost mo eh. Ang baba, mayroon kang binibenta na t-shirt. Okay. Galing Pilipinas. Sumudalhin sa Amerika. Di pag 20% tariff yan, di mataas na ang... Ibig sabihin, pag binibenta mo, 100 piso, pagkabot sa retail yan, napakataas na yan. Pag tariff, dadagdagan ng 20%. Pag sa tindahan na, mahal na yan. 120. O kahit na online delivery yan, mahal na yan. Tataas ang presyo. Ibig sabihin, yung 100 piso na t-shirt ko niya, pag may 20% tariff, pag binenta mo sa Amerika, pinakamahina 120. 120 na. Pinakamahina na yun. Pinakamahina na yun. Pero pwede pa yung magkaroon ng mas pataas pa na epekto. Kasi ang bawat taripang pumapasok, nagkakaroon ng higher cost. Baba, tumaas ang gasolina, lahat tumaas. Patong ba? Hindi lang yun ang itataas, hindi lang yung tariff. Saka lahat, Makakarry on lahat. Pag-uusapan natin yan at iba bang mga bagay, pero kailangan muna tayo mag-break sapagkat yung ating technical, ito, nag-message na. Mag-break muna tayo sapagkat ang haba na ng pila ng ating mga advertisers. Thank you sa mga advertisers namin. Ang oras po natin, alas 9:28 ng umaga. Good morning Pilipinas! Ito po yung programa Executive Session. Ito na, nagbabalik po ang inyong mga barkada sesionista. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, dito pa rin po, walang iba. Si SOJ Boy Remulla, si Senator Javier Sito, and of course, sumama na po ngayon, the late Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boys. The late Jonathan De La Cruz. The late. Good morning. At nabati lang tayo dito sa mga nagmo-monitor sa atin ngayon.
Siyempre, batiin ko lang yung aming regional director sa Pro 2, si Gerald Tony Matalag. Good morning, boss. Uy, ikaw naman, kaibigan na. Ikaw naman. Ba't gusto mo matanggal siya? Basta ano ka lang, steady ka lang dyan, boss. Steady ka lang, ha? Si Colonel Rolly Onofre. Si J. Mark Dagala, nagmo-monitor sa atin to. Mga kasama natin, mga kaibigan natin to, nagmo-monitor ngayon. At of course, si Judge Idol, Director Jimmy Santiago ng NBI. Good morning, boss. Nagmo-monitor sa atin. Si Kong. Kong Ador. Nagagaling lang from Japan. Si Kong Bong Teves ng Catanduanes. Ay, nagmo-monitor din sa atin yan. Si General Mayor De Gracia, happy birthday. Oy. Happy 66 na, ang bilis. General Mayor, Santa Teresita. Santa Teresita, Cagayan. Oo. Ay, mga bigat. At Kasama niya dyan. 66 na siya? Bilis. Talaga, ha? Kasama niya Si dyan Rambo. yung pamangkin na Si Rambo. sa Bugay. Batch 82. Mayor Seri Antipolo. Ayun. Yung mga magkakasama. At syempre, mga nagmo-monitor po sa amin dito sa Facebook, si Lali Robles, si Jojo Lastima, si Motmot Tolentino, si Ben Staloza from Hong Kong, Nick Adrias Rosalind Adrias, si Mariles Laminiano, si Philip Dinero Santua, Nixon Agarbak, Madeline Ocampo, si Fidelia de Asis Andres ng kay Tony at Andres ng CSJDM Bulacan. Okay. San Francisco del Monte. Ayun, At saka si Ian Rolden. Good morning po sa inyong lahat. Saka siyempre si Bong. Kay Joanna Forto, nagmo-monitor din. Yes, ano pa? Bong, si Bong Belica, regular natin. Ayun. Taga San Juan. Yan ang taga-monitor ng mga nangyayari sa San Juan. Yung mga nagbabakbak ng ayos pa na kalye. Ayun, Nag-ano? Ayos pa na kalye, binabakbak eh. Ayun, Ano nga ba yung Magandang tulay, pinapalitan. Nang tulay pa rin. Pinag-uusapan pala natin yan kanina. Ano ba yung pinag-uusapan natin dyan? Legislation. Legislation, mga legislation. Ay maraming tsaka siyempre asahan natin kung ano mga bagong sasabihin ni Presidente. This will be his fourth son. Ayan, yung never-ending story about about annulment and divorce. Yan, hindi natatanggal yan. Never-ending yan. Ano nga pala, napasa na yun. Hindi ba pwede? Pero ngayon, hindi na papasa yan. Wala na pag-asa yan. Wala na ba? Haharangin ni Tito Soto yan pagdating sa Senate. Sigurado. With all his, he will guard it with his life. Ayaw niya. Ano yan, anti yan. He will not listen to anything when it comes to divorce. Ayaw niya talaga. Yan ang ayaw niya talaga, tsaka yung cannabis, medical cannabis, ayaw niya. Tapos Sa lahat ng isip niya dyan, wala siyang kahit konting ilaw na mag-unawa. may dalawa. So yung mga... May tatlo pa na na mga bills na kailangan tignan kasi nakaka-epekto sa atin. Napakatindi ang impact nito sa ating ekonomiya at saka social life. Ano pa? Mga na hindi nangyari. Kagaya niyan, yung land use bill. Yung land use. Yun pa, wala na rin yan. Alam mo ba yung land use na yan? Muntik na maipasa yan. Matutuloy na yan. Malay mo. Muntik na. Awa ng Diyos, sana naman. For Dapat the first na, time para may under the ayos. presidency of President Marcos, sana Baka matuloy. importante yan. Tapos yung amendment sa IPIRA. Yan. Napaka-importante rin yan. napakahalaga. Napakahalaga yung mga yan. Land Pero use, may mga IPIRA. batas talaga tayo. It will take a revolution to change some laws. Talagang Like the Constitution. Yan. Kahit na napaka-problematic ng Constitution natin. Hindi mo kayang basta-bastang palitan yan. It will take a revolution to change it. Kaya nga sinasabi natin palagi, and I hope the President will consider this, and members of Congress will consider the possibility of having an elected constitutional convention by to take a second look at the Constitution. Kasi alam naman natin napakarami. Sinabi na nga from the time ni FBR, ERAP, GMA, Noynoy, at saka Duterte. Lahat yan nagkaroon ng constitutional proposal, everything. And it never materialized. So baka pwede na Congress the President can probably ask Congress to come out with a law in order to have an election for constitutional convention delegates para complete. It's an election. It's not going to be just people's initiative o kaya lang. Ako, naniniwala ko, it will take a revolution. Kaya nga, pero the President can probably try because he has 3 years.
pwede pa siya. Hindi, ito lang nga eh. For example, ito ngayon, yung sa barangay election, di ba nasa, nasa Malacanang na ba yung bill yan? Tapos na ba? Parang enrolled na eh. Ha? Parang enrolled na yan. Ano ba ito? Ano ba to? June 30, dapat ba napirmahan na ba ng Presidente lahat ng bills na inakyat sa kanya? Pag hindi, either lapse into law or dalawa lang yan, di ba? Either of the two. Either of the two, no? Either it lapses into law or it's vetoed. Or he vetoes. So malamang yun, lapse into law yun. Kasi naakyat na ba si JB? Sa Alam ko barangay na, yung... nandun na yan. Enrolled na yan. So kapag, hindi na-action na no? So malamang yung lapse into law na yun, no? Ganun ba yun? Hindi, titignan natin. Baka mayroong... Baka may lumabas na veto. Baka mayroon. Baka may mga provisions na yan. Pero ikaw ba, sangayon ka ba, Sen JB, sa postponement ng barangay election to ano ba? Ang proposal dalawa, di ba? Isang December, siguro, isang next year, di ba? Okay lang kung siguro sa taon kasi katatapos na nung midterm election ngayon. 1 year after At saka pwede, local. no? Siguro kasi dapat hindi magsabay eh. Kasi parang ang hirap din ng lagi na lang sabay ang election. Yun lang naman. Oo. At saka meron tayong October BARM eh. BARM elections by October. Tuloy ba yung election ng BARM? Wala na. October? Yes. Tuloy na yun. Tuloy na yun. Ako yun. nag-sponsor niyan eh. Extended for 5 months. Oo. Hanggang October, di ba? Hanggang October. It will be historical to kasi this will be the first time election for the BARM Parliament. BARM Parliament. Yes. Itong October is not the local government dahil tapos na, sumama na, no? It's the Parliament. Parliament na ito. BARM Parliament. Ito na. Medyo dito tayo, dito natin. Hopefully, it's peaceful. We hope it's peaceful dahil for the first time, in the longest time, ilang taon na yung BARM na yan? Matagal na yan, di ba? Five. Supported to ng ilang governments na ilang states that help us draft the law. In the Yung first foreign place. governments. Yung mga European Union, mga ganyan, Australia, Malaysia, mga ganon. Itong election na to sa BARM will be the very first democratic election ever, di ba? Sen JB. In the longest time. It's the first one, no? There's never been any election before in the history of BARM na magkaroon ng election for the parliament. As a BARM. As a BARM, yes. Wala pa, no? Wala Kasi pa. dati, after the Tripoli agreement, nagkaroon ng Region 9 at saka Region 12 na separate na parang nila, parang parliament nila, autonomous region after the Tripoli agreement. But all the years for the this past will be the first time for the past several decades, all of that has been by appointment only, but no parliament, ano? There's been no parliament, tama ba? Nung napasa yung Bangsamoro Organic Law, nagkaroon ng Bangsamoro Transition Authority. Yes. Yun ang pero ito yung first yung sinasabi mo Sen JB na BTA, Bangsamoro Transition Authority, appointment lang this is yun. only the recent law dahil prior to that, BARM has been in existence. Never in Since existence. the 1987 Constitution, meron na yan di ba? So ngayon lang magkakaroon talaga. Wala talagang BARM. Wala. Ngayon pa lang, first Ito time. So ito ang test ngayon kung kakayanin. At sabi ko, kaya naman. Kaya naman ng ating mga kapatid. Ang pagkakaiba niyan, yung funding ngayon ng BARM is highly independent already. At decentralized na, no? May grant pa sila. May decentralized. Meron siyang black grants eh. Black grants. At malaki yun. At malaki yun. Malaki yun. Ganun ba? For 5 years. 70 billion a year. For 5 years. For 5 years. 70 billion. A year? Yes. 5 years yun. Malaki yun. 5 years. 5 years, ha? Sana nga magamit ito para nga for development program para nga wag na bumalik yung dating gulo. Kailangan itong rational kaya nilagyan ng malaking pondo yan para ma-develop ang buong BARM. Kaya nga magiging malaking issue diyan yung gamit eh. Tama si Sen. Dapat maggamit ng tama. Ang magiging issue yan, saan dinala yung laki yun. over the past 5 years yun, 70 billion. Yung pondo. Yung pondo, nasaan yun? Where's it? Meron na, may COA finding. Nagkaroon na ng AOM. Marami. Malaki. Hindi, pero alam mo, in fairness naman, alam mo, itong BARM kasi is really, it needs time to mature. Sapagkat marami dyan sa BARM. Talagang, sa totoo lang, ang naging problema natin, Sekboy, kasamang DOJ dyan sa IGRB, yung Intergovernmental Relations Board. Hindi talaga pa na bibigyan o hindi pa mature yung mga institusyon at bureaucracia dito sa BARM. So, dapat talaga bigyan ng pagkakataon ang BARM na matuto, magkaroon sila ng institutional capacity building, expertise,
para magpatakbo ng isang, kumbaga masasabi natin, region. Kasi parang region to Autonomous region. Parang region to. Hindi to, baka nagkakamali po kayo, hindi po ibang bansa yung BARM. Kasama pa rin po sa Pilipinas ang BARM. Kaya lang po, ito ay tinuturing na region. Parang region na 1, 2, 3, 4. Kaya lang with a enhanced autonomy. It's an expanded, autonomous. So kailangan matuto at iba pagpatakbo. They have functions of government except for those which are sovereign in nature. In nature, yes. So, in a sense talaga they can run wala silang national defense. Defense, foreign Marami silang marami, no? Finance. Taxation. Atin din, ano. Kaya dapat lang pag-aralan at sana itong the next few years ng sa BARM ay matuto, magkaroon talaga ng capacity building dyan, yung mga nandyan ay matuto, sapagkat alam natin na magpatakbo ng isang masasabi natin region or autonomous area, napakahirap. Which has characteristics which are sometimes essentially different from the national pero kailangan matuto sapagkat yun hong issue ng paggamit ng budget, lahat po yan may mga standard dyan, may criteria. Kagaya niya, one of the biggest issues in this particular elections for the BARM Parliament will be the participation of Sulu. Kasi wala na nag-Supreme Court ruling that they are not part. Paano nga ba yan? Ang issue ngayon, what are you going to do with the allocated seats? For Sulu. Yan ang issue ngayon. Hindi pa dilagyan. Hindi, pero ang sinasabi nila is that you must have the parliament must be complete. In other words, there are seats in parliament na ganito yan. So, ang pwedeng gawin doon, kasi I don't know whether that particular feature is still there. There are several members of parliament in the BARM na appointed by the president. Ano ba kasaysayan yan? Ba't ba nawala ang Sulu sa... Nagbanatan na. Ano yan? Ano yung political milieu? Ba't gano'n ang naging resulta? Hindi, ganito yan. Kwento natin, Jonat, para alam nila. Di ba, ang naging issue kasi dyan is, you have to, nagkaroon ng referendum. Okay. Di ba? Nagkaroon ng referendum kung sino isasama ng mga sa BARM, etc. Political setup sa Sulu. Ang naging issue ng Sulu, sina Gob, nagsama-sama yan Governor Tan, Congressman Arbison, yung grupo na yon, ipinakita nila. It was a political play, more of a political play than anything else. Ipinakita nila na ayaw nila some certain provisions of the BARM elections kasi allocation of seats, etc. and everything else. Pinakita nila na kaya nilang hindi sumama. At saka hindi sumama. Kaya nila na disregard yung majority. Yung BARM, they can be part of the Philippines without being part of BARM. So hindi sila sumama. Pero it really puts meaning into the autonomy. Pero laki impact malaki. Kasi it goes back to the issue of MNLF, MILF din. Tsaka butas ng territory. Butas. Tsaka historically, kasama talaga ang Sulu sa struggle ng Moro. Tapos biglang Moro, lahat, MNLF, MILF. Tapos sila'y umalis. Kumbaga parang yan yung inaasana sana. Gusto ng iba, sumama Sulu. Kasi historically, kasama sila sa struggle. Kasi yan? Kasi ang naging nangyari doon sa BTA, yung allocation, nawala yung MNLF factor. Siyang original Ang MNLF, yung BARM kasi, the BARM as it is right now, MILF ito tama. This is an MILF. And Sulu is MNLF. MNLF, di ba? Yes. Doon ba galing si Nur Misori. Doon. Kaya may historical na yan Sabi nila, ba't naman ganon? Even during the debates ng composition ng yung sinasabi ni Sen na BTA, Bangsamoro Transition Authority, in the debates nagbanatan
Sabi ng Sino naglalaban? Sino? yung mga MNLF group, kasi sina Sakur, sina Arbison, Sakur, mga MNLF, MNLF yan, essentially MNLF. Original Sabi yan. nila, ba't ganito? Nakipag-deal tayo, nagkaroon ng BARM, essentially through the MILF. Bakit wala kaming masyadong dito? What is our hindi kami, kami rito. Para sila wallflower. Parang gano'n. Sige, tignan natin. Di kayo na lang. Kung mananalo kayo dyan. Hindi sila nanalo doon. So ngayon, ang nangyari ngayon, yung buong lugar na yun na dating kasama talaga. Pero malapit ang boto ng plebiscite. Ano yan ang sinasabi naman ni na Gob ngayon, ni na Gob Sakur, sabi nila, nga, nanalo dito yun, pero we still should be part of the autonomous region. Why? Because in the construction of the provision for the autonomous region, ibig sabihin, majority, if you are a province, majority Muslim, you are considered part. Paano yun? Kaya hindi ko naintindihan yun. You are even if you are part of it, but you are not part of it? Even if you voted against to the law itself. Kasi gusto na nila sumama ng huli. Pero yan sabi nila, hindi. Ang nakalagay sa law, if you are a majority Muslim region, province, or barangay, kaya nga nagkaroon doon sa North Cotabato, may mga barangays na sinama, SGA nga. Pero ito ang problema dyan sa ganyang argumento. Kasi kung yan ay dumaan sa referendum, tapos sinasabi mo, by virtue of being predominantly Muslim, kasama kami. Ano pa say noong referendum? It was a political play. Diba? It was essentially political play. Pero ibig sabihin, how do you now put a justification for the entry of like Sulu in the BARM? Parang referendum ngayon parang pinakita lang nila na dito hindi nyo kami kaya. Ayun. Yun lang yun. Yun lang yun. Pero, basically. Kaya lang, ang impact doon, hindi kayo kasama. Parang taken for granted sila kasi. Kaya ayaw nila ng ganun. Kasi dapat yan, pare-pareho kayong historical stakeholders. Historical process to. Struggle to. Nag-struggle kayo. Kami nga nag-umpisa, sabi nila Kami na yung nagsimula, kami pa yung mawawala. Parang gano'n. They were really part ng struggle kasi. So, paano nga ito ngayon? Dahil they're out ang... They're part of the Republic. Part of the Republic. They're part of the Republic still, but they are not part of the BARM. And yet, the law says that there are certain seats allocated. May mga seats binigay sa Sulu. Ang solusyon... So, ano ang solusyon nito? Ang iniisip ni na Presidente... Hindi ba yung batas may specific, Specific ang iniisip allocation? Ang parang lumalabas kina Presidente, ang nangyayari, the allotted seats for Sulu will be appointed. Magiging appointed by the President. Isa yun. At pangalawa, all the services that should be made available to members of the BARM should be given to Sulu. Also. Parang ganun. Hindi, kaya lang ang problema ngayon, di ba, doon sa baba, yung ibang mga opisina na supposed to be dinevolved precisely because there's already a autonomous region. Isa-isa daw kinakalas na. Hindi, kaya nga. So, paano ngayon yun? Hindi, diba? it will be the office to the President that will work on that. Ay, talagang binigyan niyo pa ng problema si Presidente. Pwedeng i-cure ng legislation dyan? Because the legislation already... Because that's a law. No, you can amend it. Amend, Pwedeng i-amend yun, Di ba? Si JB, In the new Congress. Kaya nag-extend Parang binigyan din ng oras. Binigyan ng time. Para sana kung talagang anong pwedeng gawin doon sa Sulu. Dahil gaya na nabanggit ko, nalulungkot sila kasi kasama by history magkakasama talaga. Kaya lang ang boto nila. Gusto nila magkaisa sana. Kaya lang ang boto nga hindi sumakasama. Hindi nga dahil because of the personality. Tingnan po natin kung ano pa mangyayari dito sa Sulu at buong BARM sa mga darating na mga buwan at malalaman natin magkakaroon din ng solusyon yan, I'm sure. Magkakaroon either bureaucratically magagawa or by law legally magkakasolusyon. Pero ngayon, kailangan muna tayo mag-break sapagkat ang nakapila naman, ito naman technical natin, lagi tayong dahil nakapunong-puno to. Napakarami. So, magbe-break lang po muna kami. Ang oras po natin ngayon, alas 9:54 ng umaga. Good morning Pilipinas! Ito po yung barkada
Sessionista, nagbabalik po kami. Third segment po namin. Huwag kayong bibitiw. Hanggang mamaya pong 10:30 kami, ha. Ako po si Attorney Dulay. Siyempre, nandito rin po, walang iba, inyong barkadang sessionista, Senator J.B. Ejercito, Secretary Boying Rimulya, at the late Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boys. Good morning. Bati lang tayo doon sa Bati, ating bati, mga nagmo-monitor sa atin. Si Josa, ng Davao. Josa, Oy. good morning. Sabi niya, nakikinig. Mayang Buntag, Louis Rubibar, from Saipan. Saipan pa pala to. Si Jerry Teopilo Landero, si Malin Calderon, si Selwyn Loming from Virginia, USA ba? Nagmo-monitor ka. Matindi. Umaga ka. Rion Deno, kay Boy Pingoy Barredo, Jai G. Boyet, General Trias Cavite, Charlie Agbugo, si Tons Anthony, si Hector, ayan. Si Yeah. Kathleen Mary, si Jericho Ferrer, si Jerry Gulapa, ng 13 Martires, si Rion Deno, Robert Flores, si Koy Hipolito Laura, lagi nagmo-monitor sa atin. Saka si Angelito Punsala. Meron ko ba kung Jonathan pabatiin? Si Colonel Francis Cabugon sa Paway ng Bagabigat, Paway Ilocos Norte, si Attorney Oka Sahagon from Isabela. Oy, kumusta dyan sa Isabela? Walang parinig si Governor Cabagan, ha? Wala, Governor Rodito. Ba't Kabagan namin? Pansit Kabagan. Wala naman dumating. Wala pa. Gob. Hindi Pansit Huwag na kayo Kabagan. umasa. Huwag na kayo umasa. Wag na. So, di bale, palitan na lang na Ludong. Ano, ha? Ilang taon na eh. Sen, di ba wala tayong law on transition, ano? Saan? Sa government. Dapat meron. Wala. Dapat meron. Alam mo kung bakit dali lang, ha? nagkakagulo, eh. Ay, sa mga Dali LGU. lang, ha? May ginawa si Secretary John Vic. Na How to go about it? na circular for all of the LGUs lang LGU. na magkaroon ng transition during every administration. Ang problema, mukha atang ano yata Hindi na-implement yata yan, eh. Hindi ata ito mandatory. I think, walang batas eh. I think Walang this is batas, more of a guidance. Kaya, ang nagre-reklamo, for example, si Mayor Isko, nagre-reklamo, boss, wala na Wala tayong pera. Pero ang ganda ng ginawa, kung sundin yun, maganda yung ginawa ni Hindi. Secretary John Vic. That is necessary. Kasi halimbawa yan, yung ibang mga hindi ko naman linalahat, may mga ibang mga administrasyon Oo. tumakbo, for re-election talo. Oo. Wala nang iniwan na pera. Hindi, wala nga. Wala talaga. Tapos nagpirma ng mga kontrata, etc. Pero ang ginawa ni Secretary John Vic, ang ganda, kumpleto kung ano yung dapat mo isambit. Tapos yung mga documentation. Lahat, Ano ba yan? nandun lahat. Ang problema, Ano to? Yung iba hindi sinunod. Karamihan hindi sumunod. Ito masakit dito. Nagpapapunta pa si Secretary John Vic ng representative dahil DILG. Importante yun. Pupunta yung representative ng DILG, andun yung bagong halal, pero yung dating halal. Hindi dumating yun. Madalas ganun eh. Kasi ang punto naman nila, boss, ulats na ako, wala na ako, bakit ako? Hindi, pero yung transition, in terms of services, in terms of documentation, etc. and everything, yung mga ganun eh. Importante yan because continuity, you're talking about continuity of service, you're talking about continuity of governance, hindi pwede yan, mga ganun. Mabuti nag-circular si SEC. Baka dapat John Vic. isabatas to. Dapat isabatas siguro yan. Kasi Importante yan. Pwede ho. kailangan Kasi kawawa yung magsasuffer yung LGU mismo eh. At saka yung service. Tao bayan. Yung time Services. At pag hindi mo binigay yan, dapat disqualify ka na tumakbo uli. Dapat. And that is also true for the bureaucracy. Dapat din yan. Alam mo, totoo yan. Halimbawa, Tayo. Oo. Halimbawa lang my understanding is yung mga Lahat dapat ang in-appoint ng previous administration. Meron dapat courtesy resignation. Dapat, At may turnover report. And then turnover report. Alam mo kung ano nangyari, etc. and everything. Di ba? Kami ginagawa namin yan, turnover report. Dapat mag-turnover report ka. Kung ano nagawa mo, accomplishment, ano yung pending, ano yung nakaharapin nila, dapat may report ka lagi. Na-turnover ba sa inyo yung May report? turnover. Yung report tungkol doon sa... Na-turnover kay Dodo, ano lang. Iba? Tampipi lang. May gulong pa, may gulong. Walang documentation. Wala. Tampipi lang. Bundle.
May gulong. May gulong. Oh. Hindi, tama yan. Tama yan. Importante yan eh. Halimbawa, yung mga iba na ito, maliwanag ito. Yung nagkaroon ng kaso. Oo. Nagkaroon ng kaso. Hindi tungkol lang sa kanya, kundi tungkol mismo sa LGU or sa agency. Oo. Kinasuhan ng isang tao. Paano yun? Yung kaso na yun. Ikaw na mananagot. Ikaw na yun eh. Actually, pinakamalang problema, alam mo ko ano? Yung magkaroon ka ng AOM. Kaya nga, Kapalitan. paano yun? Paano pala yun? Paano pala yun na Secboying SNJB, naging local government executive kayo? Kunyari, nagkaroon ng audit observation memo. Tinira kayo. Nung transition, sige sabihin, dumating sa'yo, ikaw yung bagong halal, Ikaw na ngayon mananagot. or ikaw, sa bureaucracy, meron na... You have to deal with them. You have to deal with COA. Ay, kaya lang, problema, wala naman. Pero hindi mo pwede sabihin hindi akin yan eh. Kasi institutional yan. Yung LGU yung involved dito eh. So, hahanapin mo yun. Tsaka wala namang mawawala sa'yo pag hinarap mo yun eh. Hindi, pero sabihin, paano mo sasagutin niyan kung minsan wala ka ng dokumento sa'yo? Walang dokumento. Hindi, sasabihin mo sa kanila, haharapin mo pa rin. Hindi ka pwede mag-refuse na humarap. Hindi, harap ka, pero anong ihahatag mo na? Bahala na silang magkaso kung gusto nila. Pero, you will give them the cooperation needed. Yes, of pero course, pag wala talaga maharap na dokumento, then ang problema, boss, naka-address sa'yo eh. Ikaw bagong halal. Ikaw pa lasok. Mamami, ikaw pa yung mademanda nito eh. Hindi naman. Gusto naman yung AOM sa end of the year yan. Parang it gives you the chance to rectify, ayusin yung mga mali. No, kasi hindi naman tayo perfect eh. Hindi naman lahat ng local officials, abogado o CPA. So minsan may mga may binibigyan ka ng chance na ayusin bago matapos isara ang libro. Sa mga elected officials, yung AOM na yan, lalo na pagkalaban mo yun, it will give you a chance to show how you react to certain things. Halimbawa yan, importante. At the same time, pagdating na election, pwede mo siyang banatan. Pero ikaw mag-iiwan ng na monetary anomalies. Yeah. Pag nag-iwan ka ng monetary anomalies, hindi mo pwedeng takasan yan. Habulin ka yan hanggang mahabang panahon. Pero totoo yan, hindi lang sa LGU, pati sa bureaucracy. Definitely. Na dapat sana, meron bang way, for example, ito ba feasible ba na kapag magtra-transition? Ito, may nagpapaliwanag sa akin. Nasuspindi na ito ng ombudsman at lahat. Tapos remove from office na at lahat. Ang sabi niya, nung panahon nung dating administration, hindi naman pinapansin yung ginagawang yun eh. Sinusunod lang naman kami. Ngayon kami tinamaan. Sorry po kayo nahuli. Di ba? Kayo nasilip. Parang yung practice na ito. Yung practice nila, sabihin natin, hindi nila pinapublish sa PhilJeps yung mga kailangan i-publish. Tapos inaayos nila yung mga kontrata na walang PhilJeps. Pwede ba yun? Tapos ikaw ang yun yung requirement ng batas eh. Pero dati ginawa yun. Dati ginagawa hindi sila nakasuhan. Pero ngayon, nung sila nahuli, kinasuhan sila. Yun talaga buhay eh. Di ba? Ibig sabihin, boss, medyo kailangan yun ng more relationship. Mas maimis ka dapat sa gawain mo. Basta't pera ng gobyerno pinag-uusapan. Kailangan mas masusi. Maingat ka dapat dyan. Masusi dapat ang documentation mo. Hindi lang documentation masusi, pati yung relasyon ninyo. Do not take anything for granted. Resident auditor ninyo. Pero hindi rin eh. Yung resident auditors, they will try to save their own skin. Hindi sila magsasakripisyo para sa'yo. Tama. Kailangan din, labas din nila. Ilalabas nila yun. Tama. Sometimes exaggerated pa sila eh. Kaya maging yung auditors... Ano ba pinakamahirap na trabaho talaga? May patagong pera. Executive talaga. Pinakamahirap. Pero ito may patagong pera eh. Pero ito, Secboy, for example, meron bang way of dapat ba na kapag nagtra-transition ang gobyerno or administrasyon or any office, posible ba na i-require or example, hilingin sa COA na pwede ba maglabas ka? Kumbaga, bago... Kunyari... available naman ang report ng COA eh. Yes. Available naman ang report ng COA eh. Dapat yung kunin mo na kagad ang COA report para yung starting note mo, ayun na, malinaw na. Kumisa hindi pa tapos eh. Hindi, kaya ko lang naman sabi to. For example, tayo, on the private sector, kapag tayo sa BAR, for example, nagsasara ka, nagre-retire ka ng negosyo. Hindi, nagsasara ka ng negosyo. Dahil tapos na nagtatransisyon ka na, nagsasara ka, nagbebenta ka ng negosyo. Anong ginagawa ng BAR? Naglalabas na sila ng letter of authority
para examining ka na kagad. Prior to your closure, prior to meron ganun. So, ibig sabihin, yung transition mo, nakikita kagad, sisilipin na kagad. Pwede ba sa, Dapat. Pwede kaya sa gobyerno, sa COA? Dapat na gano'n na gawin nila. Bago pa lang, pag alam na magtatapos na, for example, ng isang administration, lahat ng mga pwedeng findings na, ilabas yun na. Oo. Para yung pagdating ng bago, alam nila kung ano yung haharapin nila, di ba? Meron kagad sila, kumbaga, Tama yun. may papel-papeles na sila, di ba? Maganda sana yan, kaya lang Hindi nangyayari. Pero ano yun, sasabatas din yun. Dapat Baka pwede kasama, di ba, sa transition. Dapat internal rules ng COA should include that. Pwede, na dapat prior, magkaroon na ng early examination as the term ends, para maibigay. Ang napakalaking nangyari sa mga ganyan doon sa mga privatization. Alam mo kung bakit? Bakit? Example. Oo. Yung privatization ng Napocor, yung mga yan, etc. Yung mga power plants. Walang naging... Wala ba? Wala. Sabihin, yan, lock, stock, and barrel, basta nilipat, Basta ganun, wala na. May inventory ba yan? Nagka-inventory ba yan? Dapat nagkaroon ng inventory. At saka dapat nagkaroon ng valuation. Wala ba? Nagkaroon ng valuation, pero alam mo yung valuation na yun, yari. Ganon. Doon nila nangyari. Pero nagkaroon ng lock, stock, and barrel, tinira na yan. Tapos, nag-fire sale. Nag-fire sale Ganun ba? Oh, yes. Parang ano ba yan? Iba ba yan doon sa mga prime water? Iba yan? Iba yan? Well, iba pa yan. Yan, that will be part of yung transition na yan. Yung prime water. Bakit? Makikita mo na yan. Kasi maraming mga problema yan Yung mga... kung masasabi ni Sen. JB sa prime water, ano ba yung sa prime water na to? 15 Kailan ba yan? nalipatan itong prime water na to? Hindi, nagkaroon na medyo naging controversial kasi yung serbisyo. Kasi marami kasing nakuha ang prime water about 70 water districts. So, may Then mga this was during the transition prior to the 2022 before the Marcos administration. Ano yan? Karamihan. Noong 2016, ang prime water, according to the report, 15 lang ang kanilang naka-joint venture. JB, Noong 6 years? Noong 2022, 74 na. Ba? From 15 to 74? From 15 to 70. So, naka-60 sila? Oo. JB. JB. Na JB na hindi maliwanag yung JB na yan. Medyo JB na concession. Ito kasi tanong dito nagkakaroon yata ng issue pero dito. Pero anong ginawa nila sa Prime Water? Single person corporation, di ba? May mga ganon. Parang si Paulo Villar na, di ba? Parang siya lang single person corporation. Sole Corp? Parang gano'n hindi ako sigurado. I have to see. Kaya nagkaroon ng report ang LUA tungkol dyan And they are now working on it because ang nangyari dyan, 20 of those 74 under on voluntarily they wanted to rescind their ang problema kasi dyan, walang commitment for capital investment. Hindi yung mga kontrata, mga JV. Ba't ka nag-JV? Ng JV kung wala rin i-invest yung joint venture mo. Kung baga parang take over lang talaga. Ba't sila papasok nang wala silang ka-risk? Wala silang tinetender na investment. May commitment. Yung commitments nila. Wala ba? Wala. Dapat yun. Walang bagong bulk water, walang recycling, wala. Kinukuha lang nila yung billing system. Tsaka dapat napakasama talaga. Yung mga tubo, ayusin mo dapat. Yung mga tubo, yung redistribution. Yes. Kita mo yung Dasmariñas, Cavite used to be the number 1 water district in the country. Kasi malaki yan. Number 1 yan dati. Kasi almost 1 million inhabitants ano ngayon? Di nawala. Nawala yung tubig. Nawala din. Nawala ang Dasmariñas sa top-performing water districts. Wala, kinuha Prime water na may pero ang nagiging issue pa daw nga dito, Sec Boying, JB at kung Jonat, hindi daw nagkakaroon daw ng legal issue on determination because dun daw pinalagay sa JB ay hindi basta-basta pwede i-terminate. Yes. Meron kailangan pa daw may arbitration pa. Meron. So, idadaan pa doon sa arbitration. Pero wala investment yan, Yeah. Hindi, ganun ang due advantage. Wala investment. Kaya pwede bang kaso yan? Kaso na nga Diba? Kaso yan. Kasi sinasabi ng... Unjust enrichment yan Sinasabi ng LUA, Undue benefit to private entity, parang ganun, diba? Tsaka, unjust enrichment. Sino sasabi dito? Yung mga member ng mga water district ang sasabi dito. Yung pati yung LGU. Yung LGU. Kasi yung JB nila, naging concession Kaya yung sinasabi mo arbitration, wala naman dapat ganun
Bakit nagkaroon ng Nagkaroon ng arbitration sa concession. JV? Dapat yan kasi, pag ganyang klase na equity ng tao, yung water corporation, dapat yan, meron siyang referendum. Yes. Assembly nga yun Dapat may dapat sama yung tao dyan. May assembly. Sabihin mo, kung magkakaroon ng ganyan Dapat takeover alam ng nila. water district, dapat yung mga tao tanungin muna. Dapat Yes. Magbukuhan. referendum Yes, yan. yes. Kung papayag dapat. sila. Oh, yes. Oo, Hindi pwedeng yung board lang ng water Hindi district ang pwede point titiro. lang. Hindi pwede. Hindi dapat eh. Oo. Morally Hindi, kaya wrong. nga- Morally wrong. Oh. Kaya nga ginawa natin, kinorek natin yan, no? Dapat na-consider to na local PPP sana to. Yes, dapat. oh. Dapat local PPP to. Pero hindi na ito umabot doon sa batas, ano? Hindi na. Inunahan na. Kasi no? nga, kasi nga Inunahan. ito nangyari. Nung panahon yun. naayos nila yung kakausapan yung local district yan, sanggunian lang eh. Yun na. So ang ginawa natin kaya because of itong experience ay dapat pag pumasok to, dapat ma-improve yung service, dapat tama Yes. si Sekboy, Kung may may pumasok na investment. proponent, dapat yan. Improve. Dapat yan transparent lahat. Yung commitment nila, etc. and everything maliwanag. Dapat yung commitment to improve the Bibigay ka ng services. public utility for free eh. On the house eh. Ito Parang ba- franchise, parang ginawa mo ng Ito franchise. tanong ko sa Kaya inyo. yung, Oh. bago tayo Oh. kaya itong PPP code, bago natin pinasa, Kailangan nilagyan na natin, national. kahit na local, Kailangan national. dumaan. kailangan dumaan na ngayon ng vetting ng national government. Agency, yes. Kailangan dumaan ng NEDA. Pero dati yun, wala yun. Wala. Wala pa yun. Wala. Mahalaga mag-referendum talaga. Oo. Yun ang para Para may... alam ng tao na they're entering into something dangerous. Pero ito tanong ko sa inyo, ito bang JB na to ng Prime Water at local? May nabasa na ba kayo na kontrata na pinpublish itong JB na to? Kasi ako na ako nakikita. Wala. Ba't naman nila ipapublish ka naman? Sa amin nga may nangyari. Alam mo yung dahil sa experience sa Cavite. Siyempre, i-publish mo for transparency. Sa Cavite nangyari. Ayan, Nakuha ang Tagaytay. Nakuha Silang. Oo. Nakuha ang, ewan ko na kung GMA nakuha nila. Oo. Kinuha Ang lalaki nila ang niyan. 13 Martires. Ang lalaking mga ano yan. Ano nangyari? Wala. Nung dumating sa Amadeo, Walang tubig. yung mga tao, alam na nila yung nangyayari sa ayaw kapaligid na. nila. Alam nila nangyayari sa Silang. Oo. Alam nila nangyayari sa Dos Marinas. Oo. Ni-recall ng tao. Yung JV, nagpumirma ng petisyon. Oh, nawag. Yung 80% ng taong bayan na ayaw nila, pumasok ang prime water. Oo. Di na-withdraw namin. Na-withdraw yung Na-withdraw. Oo. Hindi nakapasok, pero ano ano? yun, it shouldn't be that way. Kasi sa umpisa pa lang dapat yan, proactive na yan. Meron dapat yan referendum kung Sabihin papasa ito, wala nangyari man lang Public service yan eh. wala man lang stakeholders Sa ano to, Public wala. Service Corporation yan. May lean ng taong bayan dyan. Dapat May tanungin. stake sila dyan. Oo. Dapat tanungin muna taong bayan. Ano yan? Yung sinasabi nga ni Sen eh. Ang nangyari doon, matindi ang laban yan. yung water district na board at saka yung sanggunian, yun na yun. Yun lang. Plus the mayor. Tapos. Ganon, ba? Oo. Kaya matinding laban yan eh. Ha? Nung nagde-deliberate sa plenary, Sa plenary. sa PPP code, maraming against. May mga against na dumaan pa ng vetting. Hindi ko talaga binigay yan. Kasi kailangan, ano yan eh, minsan yung water district, ibang it will transcend several LGUs eh. Kailangan na dumaan talaga sa Dahil sinubukan kang kausapin. Kaya siguro hindi mo pinagbigyan. Kaya galit sa'yo ngayon yun. Dahil hindi mo. Mag-text si bagong Mayor Rida Robes ng Oy. Si Mayor na ba si Mayor Mayor Rida? siya. Sa San Jose, meron din problema yan. Tama si Sekboy, kawawa ang taong bayan, and also dapat localized PPP. Oo nga, kainis, wala kaming water for 5 days na. Thank you. No announcement at all and catch-up plans nito lang. Ayan. Bakit nasa kanila ba? Si Prime Water, di ba? Prime water. Walang alamang LGU dyan. Water District, Prime Mayor and Rida. OGCC. Magaling to, mabait to si Mayor Rida. Galing yan. So ito yung mga isa sa mga San Jose. Maimis yan, masipag. Masipag, oo. Kaya Magaling tama-tama, na. nandiyan si Sen for the Senate and nandiyan si Art. No. At Congressman Art Robes for the for House. Si, para dyan. ano ba? Siya ang Si Congress eh. Art ba? Si Art ang Congressman. So gumawa na ng mga amendment to yung mga ganyan. Dapat, Pwedeng baguhin ma-work na out. yan. Including the transition, ha? Importante yung transition. Kayong dalawa ba, Mayor at saka si Art, nag-transition ba kayo? Baka hindi kayo nag-transition, ha? Ikaw talaga, oh. Hindi, yung, Alam mo, nag-transition yan for sure kasi ano lang eh, nasa same household sila. Ay, hindi. May transition na yan. Documented dapat yun. Of course. Ha? Pero mag-negosyo muna tayo. Ha? Sabagkat meron tayong ano. Ito, tungkol dito sa photo contest ng PAGCOR. Maaari pang humabol ang lahat ng amateur at professional photographers sa PAGCOR Photography Contest 2025.
Ang submission of entry sa nasabing contest ay may temang Infrastructure for Economic Development ay matatapos na sa July 31. Uy, paspasan nyo na, malapit na to ha. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layo ng photo contest ngayon taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad sa ekonomiya. Maaari magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile at drone. Para sa karagdagan detalye, mag-log on sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. Ang oras po natin, 10:21 ng umaga. Good morning Pilipinas! Naku, last segment po, malapit na po kami magtapos. Pero bago po yan, babati lang po muna kami. Bati lang kami kay Police Colonel Marshall Paclibon. At syempre, birthday daw ng asawa niya, si Police Colonel din, Vivian Paclibon. At sa kanyang biyanan na si Mary Bansilo ng Tinglayan, Kalinga. Oy, happy birthday, ma'am. Colonel Vivian, happy birthday. At babatiin ko rin ang bumisita rin sa Pilipinas, taga Singapore Police. Walang iba kundi si Junho. Junho, if you're listening, good morning. Good morning. And I hope you have a pleasant stay in the Philippines. Yes. Bati pa, Kung Jonat, baka meron ka pa. Good morning din, bigat kay Mayor Sheila Galano ng Paway, Ilocos Norte, at saka yung kanyang kasama at kanyang husband, si Mayor Jessie Galano ng Paway, Ilocos Norte. Nanonood sila. Good morning. Morning. At ikaw, baka may bati ka dyan, Sen JB. Ganun ba? Kaya good morning din dapat kay, kay Chairman Al Haisinlo. Oo nga. Papasalamat kay Chairman Al. At nakinig siya, pinagbawal niya na yung mga online gaming advertisement at yung mga billboard. Malaking tulong yan. Proactive siya. Proactive. Kasi sabi ko nga on the way dito sa dito sa DCRA, siguro sa EDSA, siguro 6 or 7 out of 10 billboards panay online gaming. Ganun ba? Oo, ang dami. Sobrang dami, ganun karami. Yeah. Kaya outdoor game. Tsaka sa akin hindi personally, I think mas malala ito sa Pogo kasi ang pinagkukunan nito ang naging hindi na malayo sa Isabong. Pilipino mismo. Hindi na malayo sa Isabong yan. Tsaka Pilipino mismo. At least yung Pogo sa labas Ang Isabong at itong online gaming, Pilipinong ordinaryo ang nabibiktima. Maganda rin ang ginagawa niya na nagiging proactive kasi dapat ma-regulate they're putting guardrails. They're putting the guardrails sa regulation. Siguro tama yung i-regulate, lagyan na taasan yung taasan yung limit muna bago ka kasi talagang may mga guardrails naman sila na ilalagay. Kasi naman on the other hand, kasi ang isang problema mo dyan, pag total ban wala yan. Pag masyado mong pinahirap ang gambling, pag nag-ban ka, yung illegal naman na. Yes. Ay, siguro. Yun naman ang mahirap. Lalo ngayon sa technology. Ang dali. Galing sa Malaysia at sa Pakistan na nga yung mga... Pero bago lang tayo magtapos, babatiin ko lang at magpapasalamat lang ako kay SEC Chairman Francis Lim. Sapagkat mukhang nagmo-monitor na nakikinig sa atin unang-una, binabaan yung mga fee. Naku, laking tulong yan. Less 50%. Salamat naman po. Mabuti naman. Tapos naglagay siya ng tao. Meron na. Requirement Hindi robot. Meron ng complaints at saka public assistance desk sa lahat ng sa SEC dito sa Maine at saka sa ibang SEC offices. Napaka-importante nun kasi salamat naman po, sir. At ayaw ng tao kinakausap yung robot. Talaga magkita. Magaling. Iba talaga pag alam niya practitioner, alam niya kung ano problema ng practitioner. Malaking bagay talaga yan. At saka isa na lang, section, baka pwedeng lumaglambing sa'yo. Baka naman pwedeng yung bilisan yung pag-process ng mga amendment, yung mga ganon. Importante yun. Kasi tagal, medyo mga 3 buwan bago lumabas. Sa articles? Mga articles at saka yung mga increasing mga capital. Mga ganon ba? Baka pwede naman increasing capital stock. Magkaroon lang ng mga yung mga, yun naman section. Normal naman sa ating mga korporasyon, mga ganung pagbabago, baka pwedeng i-fast track lang o baka pwedeng post-audit na lang ang gawin. Pati yung mga pati yung mga monitor nyo dapat yung mga pangalan ng mga nag-i-scam, nagpapalit lang. Papalit lang pangalan. Yung mga online transactions dapat mas maganda yung online mas transactions. Mas maganda, no? Oo. At saka alam mo, Secretary, isa pang pinakamaganda diyan.
sana buksan ninyo ang database ng SEC ng mga korporasyon. Oo, Maski na wag na kayo sumingil, hindi lang printable, maningil kayo pag ipiprint, pero at least Importante makita. yun. Para yun yung mga mag-i-scam, una pa lang makita ko talagang lihitin mo yung mga kumpanya. Kahit read-only file, no? Kahit Read-only lang, file, kahit no? read-only file lang para lang makita kung sino ba nasa likod nito. Ito ba mga to, scammer ba to mga to? Yun lang, medyo... Kasi nagpapalit lang ng pangalan ng corporation, nandoon pa rin sila. Pero in fairness, maraming nag-i-scam na hindi rehistrado sa SEC. Ang daming sinasabi, corporation sila, pero ang totoo nun, boss, walang registration. Ay, isa yan. Yung nagagamit yung logo. Oo. Ang isa ba, Nangyari yan. siyempre, I'm sure, tatrabuhin ito ni Sec Chair Francis Lim, yung mga nangongolekta ng debt, yung utang na grabe talaga. Ay, Yung talagang bastusan na, talagang hindi natitigil. Baka naman pwedeng paigtingin nyo yung ano nyo, ipasara nyo itong mga kumpanya na to. Mga debt collection. Sobra Meron pang, pati ba naman, iba, may kasamang hating gabi, mga kamag-anak mo, nananakot. Debt collection. Pero anyway, pag-usapan natin, ibang bagay, wala tayong oras yes. Pasensya na po, Okay. inabot na naman po kami. On that note, muna ka na. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito yung kaibigan, Jonathan The de la late Cruz. Congressman John. Ito po si Boying Remulla. Maraming salamat po. See you next week. J-Bears to po, mabuhay ko tayong lahat. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Sa ngalan po ng aming mga sesyonista dito sa executive session, si Ambassador Teddy Boy Locsin, si Paring Edabir, at si Paring Pao Capino. This executive session is now adjourned. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. At Facebook, thank you.